Approve sa mga mambabatas ang inilatag na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Partikular na nga ang pagsagot ng Pangulo sa isyu ng pagtaas ng singil sa kuryente at ang patuloy na pagsugpo ng korupsyon sa gobyerno. Ang mga yan sa report ni Daniel Manalastas. Agad tutugon ang mga senador matapos ang SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na ang pagtugon sa patuloy na pagsipa ng presyo ng kuryente. Sangayon ng ilang senador sa anunsyo ng Pangulo tungkol sa systems loss. Sa Thursday po, may hearing kami. Tatalakayin po namin yan. Tamang-tama, imbitado po namin yung mga iba't ibang power companies, generators na kumpanya, distributors. Pag-uusapan ko namin yan. Natural losses po yun, parang sa negosyo. Diba? Pag may bad merchandise ka, pag nabulok yung nagtitinda ka ng pizza dyan, sumobre ng fast food, sinacharge ba sa akin? Hindi. Si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nagandahan din sa SONA ng Pangulo ngayong taon. Una pa lang, pasabog na. At ang pahiwatig ng Pangulo na walang sasantuhin. Maging din si Senator Risa Hontiveros. Sa opening 5 minutes pa lang, tumpak na. Ang gusto mong mapakinggan na magkakaroon talaga ng big fish. Ang magandang binanggit ng Pangulo na kahit po pamilya, masakit man sa kanya, ay tutuluyan pa rin niya. That was the first major statement sa SONA ni Presidente na na-appreciate ko. Yung sinabi nilang, hindi ako Pangulo ng pamilya ko lang, hindi ako Pangulo ng mga kaibigan ko lang. That is something that a president should really say. Sa speech ni Senate President Win Gatchalian sa opening ng second regular session, may 5 pangunahing usapin na kanilang naistugunan. Kabilang narito ang mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. Maraming pagsubok ang hinarap ng ating bansa nitong mga nagdaang buwan. Ngunit sa bawat hamon, patuloy na ipinapakita ng bawat Pilipino ang kanilang tatag, sipag at kakayahang bumangon. Ayon kay Gatchalian, bibigyang prioridad ang amyenda sa Rice Tarification Law. Isusulong din sa Senado ang tinatawag na Ginhawa Bill. Ang layunin nito, dagdagan ang take-home pay ng ating mga manggagawa. Sa ilalim ng panukala, ang kumikita ng hanggang 400,000 pesos sa isang taon ay hindi na magbabayad ng income tax. Sa usapin ng problema sa pagsipa ng presyo ng kuryente, isa sa isusulong ang pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission. Para tugunan naman ang problema sa infrastruktura, sisikapin namang maipasa ang MIND Bill o Master Plan for Infrastructure and National Development.